Ang channel na ito ay ginawa upang makatulong sa ating mga batahang Pinoy welder na nais magtrabaho sa barko. Ano pang hinahintay nyo? Subscribe na! Alright, so welcome back to my channel, The Ships Peters TV. At bago ko ipagpatuloy ang aking vlog na ito, ay binabati ko muna ang aking mga lahat na subscribers at sa lahat na nanood sa vlog na ito. Sana ay nasa magandang katawan at kalusugan kayo dyan. So medyo natagalan tayo sa pag-upload gawa nung mahina ang internet sa barko. So ang ibahagi kong sa vlog na ito, itong tubo na ito ay papalitan natin gawa nung may mga butas na. Mayroon ng mga patch up na tinapal dito. Yan, itong tatlong patch up na yan ay napaka-nipis na. At pati yung sa kabila ay binalot na ng plastic steel. So kailangan na nating palitan ito para minhawa naman ang ating pagtulog. Kasi kung hindi natin magawa ito, biglang tumaga sa 10 oras ng gabi. So piperwisyo tayo. So unahan na natin habang hindi pa dumating ang oras na sa kanyang pagliking. So sa nakikita niyo dito ay napakasikip talaga na inspection ko na dito sa ilalim. Napakasikip siya. So ang kailangan natin dito ay bago malabas tong lumang tubo ay kakatingin natin yan. So ang ating gagawin na bago ay hatiin na natin upang maipasok natin. Dahil sa tingin ko hindi natin mailabas to ng buo kasi masikip. So ang gagawin natin dito ay magsusukat ako. So ito na yung tubo na dumating na. So kailangan na nating umpisa na natin ang ating trabaho na papalitan natin yung malaking tubo kasi dumating na yung order natin na tubo. At ito na, nadala ko na sa workshop itong 14 inches na header at saka 10 inches na branch. So ito na, namarkahan ko na. Gagawa ako dito ng saddle tee. Yan ang sukat niya. Ang tubo na to ay schedule 80. So ito yung nakukuha nating sukat dun sa luma. Ay gagayahin natin. At pag nabuo na yan, saka natin hatiin sa dalawang parte. So ito na yung mga guhit natin sa ating saddle tee. Ang formula nito ay na-i-upload ko na sa mga nakaraan kong video. Nandyan, isang formula lang natin ang ginagamit ko dito. Ayan. So kakatingin na natin ito at titingnan natin kung sa ganitong size na tubo ay tumatama ba ang ating formula. Ayan. Sa ulitin ko, ang tubo na malaki ay tinatawag natin na header. May sukat ito na 14 inches. At ito naman ang branch natin ito. Ito yung branch na may sukat na 10 inches. So namarkahan ko na yung dulo na yan. Bali dalawang saddle tee ang ating gagawin. Yan. So ito na at naikating ko na siya. At lilinisan na natin to. At pagkatapos ilagay natin dun sa taas ng header kung tama ba yung formula natin. So pagkatapos nating nalinisan at ito na yung resulta. Ayan. So ibig sabihin tumatama yung formula natin. Tama yung formula natin na ginagamit. So ang formula nito ay nasa mga nakaraan kong video. Hanapin nyo dyan sa aking playlist ay na-upload ko na to ang mga formula na ito. Parehas lang ang formula na ginagamit natin. So hindi ako iba-ibang formula upang ma-maintain natin ang ating trabaho na successful. So ibig sabihin successful ang ating ginawang formula. Nakikita niyo naman ay lapat na lapat siya.
So pagkatapos nito ay ilalagay ko na yung flange dun sa mismong header. Uunahin natin yung flange sa header upang makuha natin yung tamang posisyon, kasi yun ang talaga ang main na reference natin, itong header. So unang-una ay lagyan natin ito ng flange, kasi dito tayo lahat nagbabase, kasi once nga sumablay ka dito sa header, sablay na lahat. So ang diskarte ko dito ay dito ako nag-umpisa sa header. Ayan, nilalagyan ko na ng flange ang header upang mayroon tayong reference dun sa kanyang branch. So ang header na ito ay mayroong butas na 16 holes at ito ay 14 inches din na flange. Then pagkatapos nito ay ilagay na natin itong ating saddle T. So sa saddle T na ito ay mayroon akong nilagay na 4 na guhit cross dito sa saddle T. Ang purpose niyan ay masisintro natin siya sa tamang posisyon, kasi yun ang pinaka-guide natin, itong 4 na guhit. So pag na-sintro mo na ay i-tack-weld mo na siya, dahil kung tumatama na yung 4 na guhit, so ibig sabihin nasa tamang posisyon ka na. So bali dalawang saddle T ito, yun ang uunahin natin, itong dalawang saddle T, saka na yung isang maliit na 2 inches dyan sa may gitna, kasi medyo mataas yun. Saka na yun ilagay, kasi unahin natin itong dalawa para makuha natin yung pantay sa flange, kasi kung ilagay natin yung maliit dyan sa gitna ay hindi natin kukuha yung sintro, kawa nung natabunan siya doon sa isang saddle T na maliit. So saka na yun ilalagay natin pagkatapos ng dalawang saddle T na ito. So ganyan ang pag-asinta. Kailangan yung guhit mo dyan sa header ay talagang sintrong-sintro. So pagkatapos mo na kuha yung sintro, saka mo siya i-spot o hibitak weld ang gagawin mo dyan upang hindi siya makawala talaga. At pagkatapos na lagyan mo na siya ng angle square upang iskwalado ang ating pagtayo ng ating saddle T. Kasi kung hindi mo yan lalagyan ng saddle T, so pag nagtabingi hindi na yan magkatapat doon sa paglagyan yan kung hindi natin isisintro, kasi nagbabase ka dito sa header naka-eskwala. So dapat yung saddle T mo naka-eskwala din para diretso siya ang tayo niya, hindi yung tatabingi. Kasi kung tatabingi siya, wala na, hindi ka na makakuha ng sintro doon sa paglalagyan dyan, kasi yung saddle T na yan ay mayroon siyang barbula, na ang barbula na yan ay bolted. So kailangan talagang sintrong-sintro. Ayan, na-spot ko na. At pagkatapos nyan, yung kabila naman. So ang ginawa ko dito ay dinamihan ko siya ng heavy tack weld para hindi talaga siya gagalaw. Yan, kailangan talaga natin yung damihan para just in case na may babangga ito o mahulog dito sa pinapatungan ko, hindi pa rin mawala yung yung posisyon natin, dahil medyo maalo na ngayon, gumigiwang-giwang na yung barko.
So kailangan nating tibayan ito. Yan. Kaya nga yung mga sinasabi ko sa inyo na pag gumawa ka na yung saddle-T, huwag mo na yung lagyan ng butas para hindi siya bumingkong. Although hindi naman malaki yung bingkong, pinakamataas yung bingkong, palagay natin 3 or 4 mm. So yung 4 mm na yan, sa laking tubo na yan, hindi mo kayang butakin. So kailangan na nating siguraduhin na hindi siya muna butasan. Saka nabutasan pagkatapos na finish na ang lahat ng pagpupulwed, para sigurado tayo. Yung iba, nilalagyan nila ng backing plate dito sa likod. Pwede naman yun. Kaso nga lang, sa laking tubo na to, hindi kayang backing plate kung nag-range ka lang ng ang lapad ay 100 mm. Baliwala yun. So, ang maganda talagang gawin dito ay huwag nang butasan. Saka na butas. Total, maka-access naman yung ating acetylene oxygen. Gawa nung malaking tubo naman to, nasa 10 inches yung branch. So, ang pito ng acetylene ay kaya nating dukutin. So, kung hindi kayo maniwala, ipapakita ko sa inyo kung paano ko dinukot to. Maraming paraan. Kung hindi man madukot sa acetylene, mayroon ka namang welding, makaya mo namang dukutin. So, sinisigurado ko sa inyo na makakaya ito sa acetylene. Yung iba, mayroon silang acetylene na 180 degrees. So dito sa barko wala ako nun. Mayroon lang ako dito 90 degrees lang. So yung sa 180 degrees na acetylene na pito, kaya yun, vertical position na pagkakating. Dito sa akin wala ako nun, 90 degrees lang mayroon ako. Pero kaya naman to kasi malaki naman ang saddle-T, nasa 10 inches na to eh. Kayang-kaya ito dukutin. So ganyan ka hirap ang fabrication sa mga ganito kalaking tubo. So ito na ay iasinta ko na yung plants. So sa plants na ito ay mayroon ding 4 na guhit. So papakita ko sa inyo, ito yung maliit na tubo na ikakalso ko dito sa may gitna para pantay siya. Yan, sa nakikita nyo, kinakalso ko yan sa gitna upang hindi babagsak ang ating plants. So ang competition dyan, halimbawa ang height nito ay 100 mm. So ang kapal ng ating plants ay 25. So yung pinapakita kong maliit na tubo ay 75 lang yon. Para total siya 100. So ganun lang diskarte, yung bang ating parang DIY nga style. Kasi wala tayo dito sa lupa na mayroong nilalagay na magnetic na water level. So hindi obra yan dito sa barko ang magnetic, gagawa nung ang barko ay gumagalaw. Hindi mo ma-perfect yan. Kaya kung may hindi kayo makakita sa akin na gumagamit ako ng water level, dahil hindi yan uso dito sa barko. Pwede siguro magagamit ka kung nasa angkurahe na walang swell, pero bihira ang angkurahe na walang swell. Kaya hindi advisable ang magnetic na water level. Sa akin lang yung iba nakikita ko gumagamit sila, pero parang niluloko lang ang sarili natin dyan pag gumagamit tayo. Kasi alam mo naman ang barko gumagalaw sa lupa 100% yan. Yun ang talagang best friend ko na pang alignment, yung water level na yun na magnetic. Pero sa barko may dala, kamukha nung sinasabi ko sa inyo dati, may dala ako na ganon na magnetic. So nung ginagamit ko, nagkaroon ako ng problema. Nagkapaling ako ng 4 mm to 5 mm. So hindi ko na kayang ipitin dun sa tisahan dun sa bolt. So ang ginawa ko, kinating ko uli. Mula noon
hindi ko na ginamit kasi mas maganda pa yung meter lang gagamitin mo, sigurado pa. Ayan, natapos nating tack weld kasi nagbabase tayo doon sa header. Yung header na yan ay straight yan, so yung kinalso natin, so pag lumapat siya doon parehas, so ibig sabihin pantay siya. Yun ang binabasihan ko doon. So para mag-uniform siya, ganun din sa kabila. Yun din ang gagawin mo. Kung anong ginawa mo doon sa unang saddle T, ganun din ang gagawin mo doon sa pangalawang saddle T. So nakikita nyo, ang metro lang ginagamit ko. Kasi sa gilid ng header na to, mayroon guhit dyan. So, yan. Sinusukat ko. Kasi doon sa aking plano, mayroong 273 na sukat doon, mula doon sa plan hanggang sa sentro ng header sa gilid. Yan. Yun ang sinusukat ko dyan. So pag nakuha ko na yan, ganun din sa kabila. O pag parehas na, so tack weld naman. Ganun kasimple lang. Hindi na kailangan yung mga kailangan nating may magnetic na water level. Hindi na kailangan kasi mamaya sumablay ka pa gawa nung ang barko ay gumagalaw. Ayan, yun lang ang aking ginagamit yan, yung metro, yung plan square, malaking eskwala, yun lang, yung tatlo na yun lang ginagamit ko. Hindi na ko gumagamit sa iba pang mga equipment kasi yung mga iba ay ginagamit lang yan sa lupa na hindi gumagalaw yung pinagpatungan ng tubo. Di sa barko, gumigiwang-giwang ang barko natin. Kaya dito sa barko, kung galing kang Saudi or sa Japan or Korea, Taiwan, tapos yung habit mo na gumagamit ng mga ganon para sa lupa dito, baka magka-problema ka. Kasi nung ginagamit ko yun, nagkakaproblema ako. Mula noon, hindi ko na ginagamit. Yan. Yan ang technique lang dyan natin. Kung paano natin i-asinta. Kasi sa barko, halos di naman lahat ng barko na mayroong mga gamit. So kung wala kang gamit, ikaw na lang ang gumawa ng marami namang flat bar dyan. Gawin mong plan square or eskwala. Madali lang gawin yun upang makakatulong sa'yo. Kasi kung wala kang gamit na kamukha ng ginagamit ko, pwede ka namang gumawa kung mayroon kang materialis dyan sa barko. Kasi importante kasi ito para mapadali yung ginawa mong trabaho at saka nasa mga 97 to 98% na accurate. Although hindi naman talaga mapiperfect, pero at least mayroon kang assurance na yung ginagawa mo ay tama. Ayan. So imagine sa tubo na to bali 5 plants ang iasinta mo nito. Tatlong saddle T, tapos magkabila ang plants. Tapos ang saddle T na yan ay mayroon siyang 12 holes. Itong header ay mayroon siyang 16 holes. Tapos yung maliit na saddle T ay may 4 na holes. So ganyan ang paggawa nito. So yung iba, sinasabi nila na mas maganda yung kukunin yung luma, dadalhin sa workshop at gagawa ng pattern. Okay, nandoon na tayo. Nakikita niyo yung unang video ko, nakikita niyo yung tubo kung paano mo mailabas yun. Walang ka-space na ilabas yung buo na yun. Imagine paano mo ilabas yun kung yung technique mo na kukunin yung luma, dalhin sa workshop, tapos saka mo gawin. Paano mo
makuha yung buo, napakasikip dun. Paano mo yan makukuha? So sa paraan natin, yung mga tinuturo ko dito, although hindi nyo pa makuha, pero ulit-ulitin na yung panoorin ito hanggang mag-try kayo ng maliit na, mag-umpisa kayo sa maliit na tubo hanggang makuha nyo na, ma-master nyo na hanggang palaki ng palaki. Pero huwag kayong magdiretso sa malaking tubo na hindi pa kayo nakasubok ng maliit, kasi mamaya sumablay ka dito, alam mo ang malaking tubo napaka-expensive yan. Kung wala kayong, limited lang ang tubo nyo ganyan kalaki, so makaproblema kayo dyan. So kailangan mo nang umpisa kayo doon sa maliit, mag-umpisa kayo doon sa 2 inches pataas hanggang ma-master niyo hanggang 5. So pag na-master niyo yung 5 inches na yon, mag-umpisa ka naman sa 6 inch hanggang 8 inch. Pag na-master niyo na, ayun, pataas na yon, hanggang easy lang yung gagawin. Basta maumpisa nyo na. Nung una, talagang mahirapan kayo dyan. Pero pag naumpisa nyo na, walang problema. Kasi nung kami doon sa Japan pa ko dati, mayroon kaming square table, tinatawag namin doon. Doon namin nilalagay ang aming gagawing tubo. Naka ano na doon, may mga butas doon eh. So hindi nakakailangan namin ng mga sukat-sukat. Titingnan na namin yung plano, tapos may mga butas na doon eh, kung saan ilalagay yung pinaka-brace niya, kung saan namin ilalagay yung plans, mayroon na doon. Parang easy job na lang. As a pipe fabricator, kailangan i-spot lang namin, papadala na namin sa mga welder, sila nang mag-full weld. Kaya madali ang trabaho doon. Whereas kung nasa Saudi, sa nakikita ko sa mga kasamahan namin dati na pumunta dyan, pinapakita nila kung paano nila mag-assemble. Medyo mahirap sa Saudi. So, kasi minsan actual sila eh. Actual silang, halimbawa nung ginawa nila, nakikita ko yung tubo na 20 inches ata yon. Kailangan nilang maglagay ng T. So hindi naman pwede na dadalhin nila yung tubo doon sa workshop nila. Laki nun eh, saka ang haba nun. So ang ginawa na on-site nilang ginawa. Kita mo no, kahit lumubog sila doon sa ilalim, tinira pa rin nila. So ang napakahirap talaga yung dyan sa diskarte nila. Kasi minsan kasi mga engineer sa Saudi, minsan mayroong naligtaan nila, hindi na nasama doon sa plano, kaya hinahabol na ganun. Kaya inubisyon ang tinatawag nila na magdagdag tayo dito ng T, magkaroon tayo ng crossover. So yan ang mahirap din sa Saudi, kasi ang mga engineer dyan, hindi nila nakakuha ng final na plano. Minsan pa iba-iba. Di katulad sa Japan na talagang bago makarating sa iyo yung plano ay talagang tine-check na yan sa taas. Kaya accurate na yan pagdating sa iyo. Wala nang innovation dyan. Tuloy-tuloy na ang trabaho nyo. So ngayon, at nakikita nyo na ay nakagawa na ako ng plans at nailagay na. So ang mangyayari nito ay ibitak na natin at dagdagan na natin ang welding upang medyo matibay-tibay ang ating pagkagagawa. Kasi mahirap na hindi natin tibayan. Di kamukha nung sinasabi ko, medyo maalon, mamaya ay mahulog ito, wala na, balik na naman tayo sa umpisa. So kailangan nating tibayan ito. So kailangan dito double check lagi, double check kayo yan, susukat nyo lagi. Kung kinailangan pang umabot ng 4 na bisis, gawin nyo.
Kasi pag mahirap magkamali dito kasi malaking tubo ito. Malaking tubo. Kaya minsan mamalikmata tayo na uy, ganito pala. Yun pala sa actual, hindi pala ganun. Kaya lagi kayong magti-check. Kasi yung mga mata sa mga tao, katulad ng mga kasamahan mo dyan, ay nasa iyo lahat, nakatitig. Kasi bihira sila makakita na ganito ang pag-asimbol ng tubo na ginagawa ng bago baklasin ng luma. Kaya yung mga crew ay naka-monitor sa iyo yan. Kahit hindi nila sinasabi pero nakasisilip yan. Yan. Ang mukha niyan, nagsisilip-silip. So, ibig sabihin nakikimasid yun. Nakikimasid yung mga yan. So, kailangan mong double, triple check mo yan. Kasi, ang kantsaw sa mga kasamahan mo ay talagang minsan itichismis ka pa. So, ganyan ang ugali natin eh. So, kailangan mo din mag-double check. Kasi once nga magkamali ka, maaring may nainggit sa'yo dyan o mayroong magtichismis ka, ikaw lang babalita-balita dyan sa kapihan. Kaya siguraduhin mo yung trabaho mo para wala silang masabi. Pag nagkamali ka dyan, sabihin naman nila, tinan mo, yung ibang yabang, hindi kinuha yung luma, isablay naman pala. Ganyan ang mindset natin eh. So kailangan natin, para maiwasan yun, kailangan nating gumawa tayo ng paraan na maiwasan natin yan. Although hindi naman talaga tayo perfect. Walang perfect sa mundong ito. Walang perfect sa mundong ito. Pero para maiwasan natin yon, kailangan natin ng double check, triple check. Yan. Diyan mo makikita yung trabaho mo na nasa accurate ang trabaho mo. Kahit ako ay matagal na akong fabrication, minsan namalikmata ako. Kaya nga mayroon akong mindset na double check, triple check. Yun lang. Minsan mayroon akong kasamahan dati. Sa isang barko lang kami. So galing daw siya sa sa Africa. So pinapagawa siya ng tubo. Nung pinagawa ng tubo, nung pagkabit ay mayroon maiksi ng 100 mm. So ngayon, chine-check ko bakit nagkamali siya na nasukatan niya doon. Yun pala, yung ginamit niya na steel roller, nag-umpisa sa 200. Hindi nag-umpisa sa nag-umpisa sa 100. 100 pala, nag-umpisa sa 100. So may number yan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 10, 19. So pinutol pala yon. So bale ang nakalagay na doon 20 na. So 20 to 20 cm. So equivalent to 200 mm. Yun ang ginamit niyang sukat kasi maiksi lang yung tubo nasa mga 70 lang. 70 cm o 700 mm. So yun ang ginamit niya. Nung pagkabit, kulang ng 10 cm or 100 mm. So na pagkabit na doon, kulang. So nagtaka ko bakit kulang. So nakikita ko doon sa kanyang ginamit na steel roller, naputol pala yung roller na yun, kinating. So nag-umpisa na siya, instead na mag-umpisa sa 1, nag-umpisa na sa 20. So doon yun ang dahilan. So kaya nga minsan nang sinasabi ko, kailangan double check, triple check. Kasi huwag nating sabihin na matagal ka nang nagpabrikisyon, hindi ka na nagkamali. Hindi yun. Hindi mindset yun. Kailangan nating baguhin yung mindset na yan. Kailangan double check, triple check.
At saka makinig tayo sa mayroong mag-advise sa atin. Huwag nating baliwalain. Kasi yung nag-advise sa atin, mayroon din silang experience na hindi mo na-experience. So, sa ugali natin na mayroon tayong high pride, huwag niyong gamitin yun. Pakinggan mo sila kung ano ang masasuggest nila. Nasa iyo naman yan dahil ikaw ang gumagawa At least napakinggan mo sila. Kasi kung hindi mo mapakinggan sila, wala nang tutulong sa iyo. Wala nang tutulong sa iyo. Kaya huwag kang magmalaki na galing ka Saudi, galing ka Japan, galing kang Taiwan, fabricator ka, magaling kang galing kang welder. Hindi yon, hindi ganoon dito sa barko. Kailangan dito sa barko teamwork. Teamwork. So, ikaw naman ang in charge dito sa fabrication. Kung mayroon silang isasuggest sa'yo, makinig ka. So, ikaw ang magbabalance ngayon kung tama ba yung sa kanya or tama ba yung sa'yo. Kung yung sinasuggest niya na hindi ka sang-ayon doon, di wag mong sundin kasi nagsasuggest man lang siya. Ikaw man lang ang ikaw man ang in charge dyan sa fabrication. So, ikaw ang mamili kung saan ka susunod sa suggestion niya or suggestion mo o sa diskarte mo. Ganon ako Di ako ganon. Di ako na pina-disregard ko yung mga suggestion. Nakikinig ako. Pinakakinggan ko yun. Kung ano ang diskarte nila, kung anong diskarte ko. Ini-compare ko yung kung saan yun ang mas maganda. Yun ang malaking asset na sa tagumpay mo. Naiiba kasi pag sinasuggestan yung Peter, nagagalit yung Peter. Hindi yung ganun, hindi yung ugali mo na yan. Baguhin mo. Kasi sinasabi ko sa iyo, di tayo perfect. Dalawa lang ang mata natin, dalawa lang ang kamay natin. So kung may magsuggest sa iyo, di 4 na mata na sa iyo, 4 na kamay na. So, mas maganda, di ba? Ganun. Ganun ang mindset sana. Sa mga baguhang Peter, makinig kayo sa mga suggestion. Huwag kayong ibaliwala yung mga suggestion nila. Total, ikaw naman ang in charge dito. Ibabalanse mo kung alin ba ang mas magandang suggestion. Kasi hindi ka magtatagumpay talaga kung hindi ka nakikinig sa mga suggestion. Kung sarili mo lang asahan mo, hindi ka magtatagumpay. Kaya mayroon sa mga crew, may mga experience sila na hindi mo pa na-experience. Kaya naibahagi nila sa inyo. Tanggapin mo yun. Huwag mong i-disregard. Tanggapin mo yun, mag-isip ka kung alin ang mas maganda, sa iyong diskarte o doon sa kanyang diskarte. Ganun ang diskarte. Sa akin, umabot na ako dito sa barko ng Peter na ako dito sa barko ng 26 years na. Mula 96 hanggang ngayon, 2023. Nakikinig pa rin ako sa mga suggestion. Kasi ang suggestion na yan ang magagamit mo. Dagdag kaalaman sa mga hindi mo naranasan nila. Yun ang magandang technique dyan. Kaya, kung sino man ang mga Peter na hindi nakikinig sa suggestion, makinig kayo kasi ang suggestion ay napaka-importante sa atin. At saka dagdag kaalaman mo rin 'yon, di ba? Dagdag kaalaman mo rin 'yon na nakikinig ka sa kanyang suggestion. Dahil di mo para naranasan 'yon kasi sila naranasan ng ganun. Bukas nga mag-suggest sila, ibig sabihin perfect na 'yon kasi naranasan na nila Ngayon, kung magbaksakali ka na gagawin mo, hindi po mo naranasan yan Ito, naranasan na. So, mamili ka ngayon. Alin bang mas nga? So, kung akong pasuggestion mo, gusto ko yung naranasan na. Kaysa hindi ko pa naranasan. So, ganun. Kaya, open-minded tayo mga Peter. Although, kahit ilang years ka pa nagwi-welding, nagfabrication, makinig ang importante. Ako, nakikinig ako sa Kaditi. Kahit ano pang rango niya, nakikinig ako dahil mayroon siyang idea din na mas maganda. Di ba? Porque Kaditi, hindi ka makikinig. Porque welder, hindi ka makikinig. Hindi ganon. Kikinggan mo sila.
Kasi kailangan dito sa trabaho natin as fitter, kailangan open air tayo sa lahat. Open air. Pakinggan natin sila. Kasi sa pagkikinig mo na yan, makakuha ka ng mga maraming idea. Kaya kung hindi mo sila pakinggan, wala nang magsasuggest sa'yo. So, ibig sabihin, hanggang doon ka na lang. Kung ano mang na experience mo, hanggang doon ka na lang. O bakit ba kayo na tumitingin sa mga video dito sa YouTube para magkaroon kayo ng kalaman, di ba? O, ganun din. Ganun din yun. So, dapat makinig ka sa mga suggestion nila. Yun lang ang aking masasabi. So, balik tayo dito sa ating ginagawa. So, nakikita nyo yan. Kinakating ko na yung maliit na tubo, yung butas doon, para i-penetrate ko ng kunti. Yan. Binutasan ko na para yan doon sa 2 inches na saddle tee. Penetration na ito. Huwag mo namang sobrahan ng penetration. Kahit man lang doon sa pinaka-wall niya, taasan mo ng 10 mm. So, ang pag-wielding dyan, antayin mo siya pag nahati na yung tubo. Saka mo wieldingin yung loob. Kasi ang tubo na to ay hahatiin ko sa dalawang parte. Gawa nung walang space doon sa baba. So, itong binutas ko ngayon ay malapit ito sa plans na pinaghatian ko. So, madudukot ko na yung ilalim nito sa pag-welding. So pansamantala muna nating putulin ang ating video na to. Medyo mahaba na, hindi na natin kayang i-upload pag mahaba sa YouTube. So mayroong part 2 nito, abangan nyo ang part 2 nito, i-upload ko ulit. Salamat.